Chapter 10. Napatigil sila paghakbang nang may pasalubong silang babae, walang iba kundi ang kakambal niya. Napag-alaman niya na hindi pa rin umaalis ang mga ito sa resort niya. Hindi naman niya pwedeng palayasin ang mga ito dahil sa guest pa rin niya ang mga ito. Pagbibigyan niya ang mga ito kung gusto pa rin manatili ng mga ito sa resort niya, pero ang maging venue sa kasal nina Sofia at Shachar ang resort hindi siya papayag, at karapatan niya ang tumanggi. May aasikasuhing kasal ang dalawa kaya aalis din ang mga ito. Gray, masayang bulalas ni Sofia. Nandito ka ba para bisitahin ako? Sayang nga lang, ayaw papayag ni Sophie na dito kami ikasal ni Shachar. Napaka-selfish talaga ang kakambal ko kahit noon pa. Hindi na lang siya magiging masaya para sa aming dalawa ni Shachar. Hindi niya napigilan at napataas ang kilay niya. Siya pa ngayon ang selfish. No, nandito ako para kay Sophie, Sofia. He needs me. Si Gray, dahilan para mabura ang ngiti ni Sofia. At saka diba, it's very insensitive hindi lang kay Sophie pati na sa mga anak niya kung dito kayo ikasal ni Shachar. Anong insensitive ang sinasabi mo dyan, Gray? Kitang-kita niya ang galit sa mga mata ni Sofia. Hindi ko ipagkakait si Shachar sa mga anak niya kay Sophie. Hindi ipagkakait. Halos hinahin na nga nito si Shachar para mailayo lang ito kay Shania. Pwede naman namin gawin flower girl ang anak ni Shachar sa kasal namin. Napailing-iling si Gray. Napuruhan ang utak mo sa pagkadisgrasya sa'yo noon, Sofia. Gumaling ka nga siguro sa sakit mo sa puso pero sakit naman sa pag-iisip ang problema mo ngayon. Hindi niya lubos akalain na magawang sabihin ito ni Gray sa kakambal niya. Mas lalong sumama ang hilatsa ng mukha ni Sofia sa sinabi ni Gray. How could you, Gray? Kinalimutan mo na nga ang pangako mo sa akin nung nadisgrasya ako at ngayon nagawa mo pang sabihin yan sa akin. Galit na galit ang tinig ni Sofia. Nagdurusa din ako, Sofia, hindi dahil sa mahal kita kundi dahil sa sinisisi ko ang sarili ko sa pagkamatay mo. I even lost the woman that I love ever since dahil sa guilt na naramdaman ko, mabuti na lang bumalik siya sa akin. Hindi tama na sirain namin ang buhay at kasiyahan namin dahil lang sa nangyari sa'yo. Hindi sa'yo umiikot ang mundo, lalong hindi sa'yo umiikot ang buhay namin. I made a promise to the dead, Sofia, but you are alive, kaya wala din halaga ang pangako na yon. Naikuyom ni Sofia ang kamao dahil sa inis sa kagalit itong tumalikod at nilayasan sila ni Gray. Napatingin siya kay Gray, hindi siya makapaniwala na nagawa nitong sabihin kay Sofia ang mga katagan na iyon. Nginitian lang siya nito kaya hindi niya mapigilan ang mapatawa. Galit na galit naman si Sofia, hindi niya lubos akalain na pagsasalitaan siya ng ganon ni Gray. Sigurado siya na si Sophie ang nag-utos kay Gray na insultuhan siya. Buong akala niya, pinuntahan siya dito ni Gray dahil sa nagseselos ito na ikakasal na siya kay Shachar kaya nakipagtulungan ito kay Sophie para hindi matuloy ang kasal nilang dalawa ni Shachar. Kailangan niyang gumanti kay Sophie, kailangan niyang napatigil siya bigla at napangiti nang nakita niya ang anak ni Sophie na naglalaro kasama ng ibang bata. Lagot sa kanya ang batang ito. Sasabihin niya dito na sinadya itong iwan ng daddy nito para masaktan ito. Pag masasaktan ito, masasaktan din niya si Sophie. Napangiti siya sa isipin ito. Nanay Gemma, ano po ang tawag pag yun isang tao ay hindi na makaalala? Kung ang sakit niya ay hindi siya makaalala, hindi mapigilan ng batang si Shania na tanungin ang ina ni Lester. Assistant ito ng doktor ng beach resort na pagmamay-ari ng mommy niya kaya sigurado siya na alam nito sa kung ano ang sakit ng daddy. Ayaw niyang magtanong sa mommy niya dahil ayaw niyang makita na umiiyak na naman ito dahil sa kanya. Kaya kahit hindi siya okay, itinago niya ito sa mommy niya. Gusto niyang malaman kung ano ang sakit ng daddy niya at malaman kung paano gamutin ito para maalala na siya nito, para hindi na ito magpapakasal sa iba. Paano naman magawang magpakasal ng daddy niya sa iba? Sabi ng daddy niya mahal na mahal nito ang mommy niya kaya hindi siya naniniwala na magpapakasal ito sa iba. Bata pa man siya pero hindi niya kinalimutan kailanman ang sinabi ng daddy niya. Sigurado siyang mangkukulam ang kambal ng mommy niya na tulad sa mga nababasa niya. Mangkukulam yung gustong kunin ang hindi naman sa kanila. At sa kanila lang ng mommy niya at ni baby aahan ang daddy niya. May ginawa lang siguro ang mangkukulam na yun sa daddy niya kaya hindi sila maalala ng daddy niya. Bakit mo naman naitanong Sandy? Tanong ng nanay ni Lester.
Kasi nakalimutan na ako ng daddy ko. Kinalimutan na niya kami. Hindi naman niya sinasadya na kalimutan kami, may sakit kasi siya. At kaya siya nagkakasakit kasi kinulam siya. Sandaling napaawang ang labi ng nanay ni Lester. Alam mo ba ang tawag nung nay? Kawawa naman si Shania. Tutulungan ko siya para maalala siya ng daddy niya. Si Lester, tumigil muna ito sa ginagawa nito. Amnesia ba ang tinutukoy mo, Sandy? Ansiya po. Tumanggo naman ito. Ansiya pala ang tawag sa sakit ng daddy niya. At hindi nyo kayang pagalingin ni Lester ang taong may amnesia. Kailangan niya ng isang doktor para gumaling siya. Pero isang doktor ang daddy ko. Kaya ba niyang pagalingin ang sarili niya? Bahagyang napatawa ang nanay ni Lester sa sinabi niya. Saka nito inayos ang buhay niya. Hindi na kasi maayos ang pagkakatali sa buhok niya, kanina pa kasi sila palakad-lakad ni Lester sa beach resort, habang hinahanap ang daddy niya. Sabado ngayon at walang pasok kaya tamang-tama lang na gawin na niya ang plano niyang ipaalala ang sarili sa daddy niya. Pero may magagawa ka naman para mas mabilis kang maalala ng daddy mo kung sakasakaling kaya pang pagalingin ang amnesia niya. Ipakilala mo ang sarili mo sa kanya, hindi lang pangalan mo pati na mga masasayang alaala na magkasama kayong dalawa, kahit ano na para sa'yo memorable para sa inyong dalawa. Pwede mo rin ipakita ang mga ebidensya na daddy mo siya tulad ng family picture kahit ano na pwede kanyang maalala. Pero hindi agad-agad, pero makakatulong ito. Ipinasok niya sa isip niya ang sinabi ng nanay ni Lester, kaya bumalik muna sila sandali ni Lester sa villa dahil may kinuha siya. Pagkatapos niyang kunin ang gusto niyang kunin, naglalakad na naman silang dalawa ni Lester sa resort para hanapin ang daddy niya. Hindi niya nakita ang daddy niya kaya nang may nakasalubong silang ibang bata ni Lester ay nakipaglaro muna sila sa mga ito. Inis na inis naman si Sofia, gusto niyang saktan si Sophie para makaganti siya sa ginawa nitong paninira sa kanya sa mga mata ni Gray. Gusto niyang saktan ito kaya nang nakita niya ang anak nito na naglalaro ay napangiti siya. Humakbang siya palapit sa bata, napatigil naman ito sa paglalaro nito nang nakita siya pati na ang apat na batang kalaro nito. Tumabi pa dito ang isang batang lalaki na parang pinuprotektahan ito. Hello little girl, plastic siyang ngumiti. What do you want from me? Hindi man lamang ito ngumiti sa kanya. Naiinis na siya, ang batang si Sophie naman kasi ang nakikita niya dito. Nagmamahalan sila ni Sophie noon pero pinagtaksilan siya nito, inagaw nito si Gray mula sa kanya. Kaya dapat lang na agawin din niya si Shachar mula dito. Nung bumalik siya, may asawa na si Gray. Gusto sana niyang agawin si Gray mula sa asawa nito pero mas matindi ang galit niya kay Sophie. Ito ang dahilan kaya hindi sila nagkatuluyan ni Gray, kaya dapat lang na ito ang paghigantihan niya. May sasabihin ako sa'yo, alam mo bang ako ang mahal ng daddy mo? Mas mahal niya ako kaysa mami mo. At mas mahal niya ako kaysa sa'yo kaya nga iniwan niya kayo ng mami mo. Sinadya niyang iwan at kalimutan kayo ng mami mo dahil hindi kayo mahalaga sa kanya. Kawawa ka naman, hindi ka mahal ng daddy mo, walang pang-alinlangan sabi niya sa bata, ngumiti pa siya pero puno ng iritasyon ang titig niya dito. Hinintay na niya ang satisfaction. Hinintay niya na umiyak ito. Bata pa ito, madali lang itong paiyakan. I don't believe you. Doon lang ako maniniwala sa daddy ko. Sabi niya mahal niya kami ni mommy. Kinulam mo lang siya kaya nakalimutan niya kami. Pero gagaling din si daddy. Ano raw? Mukha ba siyang mangkukulam? Nakakainis ang batang ito. May pinagmanahan. Hindi lang ito kamukha ni Sophie, moldito pa ito na katulad sa ina nito. Hoy bata, hindi totoo ang kulam. Kung yan ang sinabi ng mami mo sa'yo, pues, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Nagsisinunggaling siya dahil ang totoo hindi ka talaga mahal ng daddy mo. Naalala mo yung sinabi ng lolo ko na yung mga mangkukulam ay nang-aaway ng mga bata. Ani ng batang lalaki sa anak ni Sophie. Tumanggo naman ang anak ni Sophie. Totoo ang mga mangkukulam. Sabi sa akin ng lolo at lola ni Lester, totoo ang mga mangkukulam pati na mga aswang at tikbalang. Totoo sila lahat. At alam ko na isa kang mangkukulam na sinunod ang mukha ng mami ko pero hindi mo masyadong nasunod kasi malaki ang ilong mo, hindi katulad sa mami ko. Aba, buweset ang batang ito. Nahal ata pa nito ang ilong niya. Ito ang kinainis niya, magkamukha sila ni Sophie pero habang lumalaki sila, sabi ng mga tao, si Sophie ay mas lalong gumaganda pero siya ay pumapangit.
Lumalaki din ang ilong niya na hindi katulad kay Sophie. Ilang beses niya itong pinaayos para maging katulad lang kay Sophie. Oo nga, malaki ang ilong niya, sang-ayon naman ng ibang batang kalaro nito. Mga lalaki din ang mga ito. Ang landi ng anak ni Sophie, ang batang-bata pa pero lumalapit na sa mga lalaki. Pati itong bata na laging kasama nito ay lalaki din. Guwapo ang batang ito na sa tingin niya may ibang lahi. Nabueset siya lalo kasi naalala niya sa dalawa sina Gray at Sophie. Ganito si Gray kay Sophie noon. Aba, Moldy teka bata ka, hindi ka marunong rumspito sa akin. Hindi ka pinalaki ng maayos ng mommy. Halika dito bata ka. Plano niyang hilahin ang anak ni Sophie pero hamarang dito ang batang laging kasama nito, pati na ang ibang kalaro nito. Kami muna ang harapin mo mangkukulam. Aba buweset kayo mga bata kayo. Hindi niyo yata ako kilala. Ako lang naman hindi na niya natuloy ang sasabihin nang bigla siyang binasa ng mga bata. May hawak kasing water gun ang mga ito at ito ang ginamit ng mga ito para mabasa siya. Saka nagtatakbo naman ang ito para iwanan siyang basang-basa. Napasigaw siya sa sobrang inis. Kumuha siya ng bato, at binabato niya ang mga batang tumatakbo. Pero napatigil din siya nang napagmasdan niya ang buong paligid, maraming mga tao ang nakatingin sa kanya at hindi niya nagugustuhan ang titig ng mga ito sa kanya. Buweset ang mga bata na yun. Lalo na ang anak ni Sophie. May araw din sa kanya ang molditang batang iyon. Tumatakbo naman sila ni Lester pati ina ng mga kaibigan niya para makalayo sila sa mangkukulam pero napatigil si Shania sa pagtakbo nang may nabangga siya. Hindi naman malakas ang pagkabangga niya kaya hindi siya natamba. Napahinto lang siya saka siya napaangat ng mukha at sumaya siya nang sa wakas nakita na rin niya ang daddy niya. Hello, nakangiting bati nito sa kanya. Pumantay pa ito sa kanya. Daddy, yamakap siya sa leeg nito. Napaiyak na naman siya. Daddy, please remember Mel para hindi na ako awayin nung mangkukulam na kamukha ni Mommy. Umiiyak na sumbong niya dito, nakatingin siya sa mga mata nito. Listen sweetheart, hindi ako ang daddy mo. Ikaw ang daddy ko. Tinatawag din akong sweetheart ng daddy ko. Tulong luha niyang sambit. Kung hindi ka naniwala sa akin, tanungin mo si Tito Gray, nandito siya, pinuntahan niya ang mommy ko. Pag hindi mo maalala agad si mommy, magsisisi ka daddy kasi maraming may gusto sa mommy ko. Oo nga, baka liligawan siya ng iba tulad ni Kuya Marcus at magpapakasal din sila. Bahala ka daddy ni Shania, si Lester. Napatingin naman si Shania sa kaibigan. Hindi magpapaka, napatigil siya sa sasabihin ng nakuha niya ang nais ipahiwatig ng titig ni Lester. Oo nga magpapakasal na sa iba si mommy pag hindi mo siya maalala agad. Sandaling napaawang ang labi ni Shachar. Magaan ang loob niya sa bata pero hindi talaga niya maalala ito. Sinabi ng mga kakilala niya na may amnesia siya pero wala naman siyang nakakalimutan na kahit ano sa buhay niya. Alam niyang galing siya sa isang bilyonaryong angkan, isa siyang doktor, pero tinalikuran niya ang lahat ng ito dahil sa ayaw ng mga magulang niya kay Sofia. May ibang gusto ang mga magulang niya na mapapangasawa niya pero hindi niya kayang magpakasal sa iba kaya tinalikuran niya ang buhay niya para makasama si Sofia. At impossible na siya ang ama ng anak ng kakambal ni Sofia kahit pamagaan ang loob niya sa bata. Daddy please, remember me, ani naman ng bata sa kanya. Hindi inalis nito ang titig sa kanya at ewan niya kung bakit parang may kumurot sa puso niya. Sa kabilang banda what do you want from me? Tanong ni Gray kay Marcus, sinabi nito sa kanya na may mahalaga silang pag-uusapan. Kaya pumasok silang dalawa sa kotse nito. Hindi daw kasi pwedeng marinig ng kahit sino ang pag-uusapan nilang dalawa. I want to know if I can trust you, ani ni Marcus. Trust me for what? Kunot-noo siya. Gusto kong malaman kung hangad mo ang kabutihan ni Sophie. Of course, mula pa noon hanggang ngayon, totoo naman talaga ito. That's good. Anito, dahil kailangan ko ang tulong mo. Tulong? Para saan? Tulong para dito. May ibinigay ito sa kanya na mga dokumento. Nagtataka man pero binuklat pa rin niya ang mga ito at awang labi siya sa nabasa niya kahit kakasimula pa lang niyang basahin ang mga ito. You are Sophie's brother, sagot nito. Walang amnesia ang pinsan mo. Pero totoong nakalimutan niya si Sophie at ang mga anak niya. His memories were replaced. May malaking galit sa pamilya ng pinsan mo ang gumawa nito. Do you remember Lorenzo Rodriguez? Lorenzo Rodriguez. He remembers him.
Hindi niya makalimutan ang lalaking kumidnap sa pinsan niyang si Sandy. Ang baliw na lalaking yun na inakalang asawa nito si Sandy dahil nasa kay Sandy ang puso ng asawa nito, na tita naman ni Sandy. He's alive, yes, but I will kill him, and I will kill Sophie's fake mother and fake twin sister, too. I will make them pay for what they did to my sister, what they did to our family. Napaawang ang labi niya sa narinig. Litong-lito din siya. Nanginginig ang maliliit na kamay ni Shania habang hawak ang lumang maliit na litrato, ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Nakatayo siya sa harap ng kanyang ama, ang lalaking minsan ay naging kanyang buong mundo pero ngayon ay tila isang estranghero na. Hindi siya maalala ng ama, at paulit-ulit na winawasak ang puso niya sa isipin ito. Tingnan mo, Daddy, hikbi niya, habang ipinapakita ang picture. Tayo, aniya, sa marupok na boses, umaasa siya na sa gagawin niya ay maalala siya ng daddy niya. Ang larawan na ipinapakita niya sa ama ay ang larawan nila sa park, nakasampa siya sa balikat ng ama, pareho silang tumatawa. Palagi tayong pumupunta dito. You'd lift me up high so I could see everything. You said I was your princess. Tinitigan naman ng daddy niya ang larawan, kunot noo ito, parang hindi pa rin siya nakilala kaya mas lalo siyang napaiyak. Halos nang inig naman siya na ipinapakita niya dito ang isa pang larawan sa isang tabing dagat at kasama nila ang mommy niya. At ito, Daddy, ikaw at si mommy, magkasama tayong tatlo, masaya tayo. Sabi mo sa akin, mahal na mahal mo kami ni mommy. You said I'd always be in your heart. Do you remember? Mas lumapit pa siya sa ama niya at hinawakan ng maliliit na kamay niya ang kamay nito. Please, Daddy. Nangako ka. Ako si Shania mo, anak mo ako. Bakit mo ako nagawang kalimutan? Alahanan mo ako, Daddy. Alahanan mo kami ni mommy. Tinitigan ng kanyang ama ang mga litrato, nakakunot ang noo, pero wala pa rin ito sinabi. Parang may nakaharang na pader sa pagitan nila, hindi alam ni Shania kung bakit parang may pader sa pagitan nila ng ama niya. Bata pa siya pero naramdaman niya ang pader na ito. I'm sorry. Ani ng ama niya sa kanya. Hindi kita maalala. I am really sorry pero wala akong amnesia, sweetheart. At lahat ng sinasabi mo ay hindi ko talaga maalala. Kamukha ko nga siguro ang ama mo pero hindi ako ama mo. Sana mahanap mo na ang daddy mo, ani nito sa kanya. Aalis na ako. Paano mo akong nagawang kalimutan, Daddy? Bakit hindi mo kami maalala ni mommy? Hinihintay kita, araw-araw akong naghihintay sa'yo kasi nangako ka na lagi ka pa rin nandyan kahit naghiwalay na kayo ni mommy. Sabi mo mahal mo kami kahit naghiwalay kayo ni mommy. Pero bakit mo kami kinalimutan? Bakit, Daddy? Mahal na mahal kita pero galit na ako sa'yo, mangiyak-ngiyak na sabi ni Shania. Nasasaktan siya sa isipin na itinanggi siya ng ama. Kilala niya ang daddy niya, alam niyang ito ang daddy niya pero bakit hindi man lamang siya alahanan nito? Wala siyang nagawa ng humakbang ito paalis para iwanan siya. Umiiyak siya habang sinusundan ito ng tingin, habang tinatawag niya ito ng daddy, umaasa siya na lilingan ito pero hindi ito lumingon sa kanya. Hindi niya maintindihan, ang sikip ng dibdib niya, naliyak siya ng sobra dahil naninikip ang dibdib niya. Shania, tumahan ka na. Si Lester, hindi ko kayang tumigil sa pag-iyak, Lester. Nasasaktan ako. Bakit hindi ako maalala ng daddy ko? Sabi niya wala siyang ansiya. Pero bakit hindi niya ako maalala, Lester? Ginawa ko naman ang lahat para maalala niya ako, para maalala niya kami ni mommy. Sabi niya mahal niya kami pero bakit niya kami kinalimutan, Lester? Hindi din alam ng batang isip ni Lester kung ano ang isasagot niya sa umiiyak na kaibigan. Parang gusto niyang lumaki agad para masagot ito pero hindi naman mangyayari ito kaya niyakap na lang niya ang umiiyak na si Shania. Ito ang ginagawa ng nanay niya pag umiiyak siya. Niyayakap siya ng nanay niya at magiging okay na siya. Umaasa siya na magiging okay din si Shania sa yakap niya dito. Lorenzo Rodriguez, isa siyang leader ng isang gang, dating asaw siya ni Faith Mauricio. Si Faith ay ang nawawali na kakambal ng ina ni Shachar, na si Aquila. At naging dahilan sa mga paakit na naranasan ni Aquila, sa huli nang namatay si Faith, ibinigay niya ang puso niya kay Sandy, ang ate ni Shachar na may sakit sa puso nung bata pa ito. Bigla na lang nawala si Lorenzo pero pagkatapos ng maraming taon nagbalik ito,
dahil may kapalit pala ang pusong ibinigay ni Faith. Sandy and her husband are now happily living sa isang isla kasama ang mga anak ng mga ito. They thought Lorenzo was dead but now ito ang may pukana din sa nangyari kay Shachar. Iyan ang sinabi ni Marcus sa kanya, nasa loob pa rin sila ng kotse nito and they are still talking tungkol sa investigasyon nito. I don't know if you know kung ano ang illegal na ginagawa ng gang ni Lorenzo Rodriguez, why they become rich. Hindi lang siya gang leader, siya din ang boss ng illegal business ng pamilya niya. Nangangidnap sila ng mga dalaga noon, hindi para ibenta o gawin slave kundi para maging ina. Ang mga kinikidnap nila ay yun sa tingin nilang malusog magbuntis. Napipilitan ang mga babaeng ito na sumunod sa gusto nila dahil natatakot ang mga ito na baka patayin nila. Binabayaran naman nila ito, pinapadala sa pamilya ng mga ito ang bayad. Ayon sa contract nila, makakawala lang sila pag 5 beses na silang nabuntis. I was a product of that, pati na rin si Sophie. Our mother is a half-American na napadpad dito sa Pilipinas pero kinidnap. Ang ama ko ay isang mayamang negosyante, he is also a gang leader, ako ang pumalit sa kanya ngayon, have my own gang na hindi ko sasabihin kung ano. Nang namatay ang asawa ng ama ko, wala na siya sa planong umibig, pero kailangan niya ng isang anak, ng isang tagapagmana. That's why he purchased me. Ang mga kinilala naman mga magulang ni Sophie, they purchased her nang nalaman nila na pwede itong maging donor sa anak nilang may sakit sa puso. Para lang kaming produkto ni Sophie na ibinibenta at binibili. Si Sophie lang ang tanging kapatid ko dahil pagkatapos ipinanganak si Sophie, sinubukan ng ina namin tumakas at isasama sana niya si Sophie nang nalaman niyang papatayin din pala ito balang araw dahil puso lang ang kailangan ng mag-asawang bumili dito, pero nahuli ang ina ko at pinatay siya ni Lorenzo. Mahabang sabi nito, nakikinig lang siya. Hindi madaling mahanap si Sophie, it took me years after years, lalo pat matagal nang wala sa operasyon ng grupo. Nang namatay si Faith, tinapos na rin ni Lorenzo ito at hindi na ito nagpaparamdam hanggang sa bumalik ito para kay Sandy. Pero may gumugulo pa rin sa isip ni Gray. I don't get it, kung hindi tunay na magkakambal sina Sofia at Sophie, bakit sila magkamukha? I mean meron naman talagang pagkakaiba sa kanila kung titigan sila but still, magkamukha pa rin sila. Binuklat nito ang susunod na page. Because of that man. Anito, sabay turo sa isang larawan. Ronaldo Sermenta. Isang chemist scientist. Genius pero dahil sa katalinuhan nito kaya naging fugitive ito. Naging treat kasi ito ng gobyerno dahil sa serum na ini-invent nito na hindi na makakabuti sa isang tao. Ito ang nabasa niya sa file. Medyo hawig naman talaga ang dalawang bata pero maputi si Sophie dahil na rin sa dugong American ito. Ronaldo Sermenteget, a part of Sophie's DNA, made a serum out of this, para magkasing balat ang dalawang bata. Some parts of Sophia faces, through surgery na. Sa madaling salita, baby pa lang si Sophia, nag-undergo na ito sa isang plastic surgery para masunod ang mukha ni Sophie. Because Sophie is beautiful. Pero habang papalaki sila, unting-unti din bumabalik kay Sophia ang supposed to be mukha nito. I don't know if napapansin mo yan, he paused for a while, habang siya naman ay hindi pa rin makapagsalita sa mga nalalaman niya. 7 years ago, isang espesyal na serum ang ginawa ni Ronaldo, 5 doktor ang ginawa nilang test subject at isa na dito ang pinsan mo. Ang serum na ito ay parang nagkaroon ng HIV ang isang tao, nagpapahina sa immune system pero luckily pagkatapos ng 5 taon, nakahanap na rin daw ng antidote na bigay naman talaga ni Ronaldo. Anak niya ang membro ng team na gumagawa nito. Tinakat lang nila ang Gobi Imo. Pero wala naman siyang intensyon patayin ang mga test subject, kaya galing din kay Ronaldo ang gamot ng mga ito sa 5 taon. Hindi talaga siya halos makapaniwala sa mga naririnig niya. Hindi niya lubos akalain na pinagdaanan ito ng pinsan niya. Kaya pala, madalas sabihin ni Sophie sa kaya noon na hindi man lamang daw ito pinagnanasaan ng asawa, hindi sinubukan galawin. Shachar is protecting Sophie, pero paano si Lorenzo ang may pukana ng lahat ng ito? Anong ugnayan nina Sofia at ng mommy niya kay Lorenzo? Magkapatid sina Lorenzo at ang mommy ni Sofia. Lorenzo wants to continue her revenge. Sofia wants to have her revenge to Sophie and Shachar, sinisisi niya ang mga ito sa nangyari sa kanya noon.
Iyan lang alam ko at hindi ko alam kung bakit, dahil sina Shechor at Sophie lang ang nakakaalam kung ano ang nagawa nila kay Sofia. But this for sure, galit si Sofia dahil hindi kayo nagkatuluyang dalawa. Gustong kunin muli ni Lorenzo ang ate ni Shechor, pero mahihirapan siyang gawin ito. At alam mo kung bakit siya mahihirapan. Kailangan niya ng isang taong malapit sa pamilya ni Sandy at kung makasal sina Sofia at Shechor, maging bahagi si Sofia sa pamilya nito. Sofia promised to him na tutulungan siya nito, ito ang kapalit sa tulong na ibinigay niya dito. Dahil si Lorenzo at itong Ronaldo ang may pukano kung bakit hindi naalala ng pinsan mo ang pamilya niya kay Sophie. Wala siyang amnesia, isang serum ang ini-inject sa kanya, pagkatapos itong ibigay sa isang tao, parang magkaroon ng hallucination ito at unti-unting mawawala ang ilang bahagi ng nakaraan nito. While the injected person in this stage, pwedeng palitan ang mga old memories niya ng new memories, depende sa kung ano ang gusto mong maalala niya. Sa bahagi ng pinsan mo, Sofia deleted all the memories of Sophie kaya hindi din naalala nito ang anak nila ni Sophie. Naikuyom niya ang kamao. Hindi siya halos makapaniwala na magagawa ni Sofia ang ganitong bagay. Pinagdurusahan niya ang pagkamatay nito, pero ganito palang klaseng babae ang dahilan sa kanyang matagal na pagdadalamati. Everything that he has for Sofia before are now faded. Wala na ang Sofia pinahalagahan niya. Totoong namatay na ito. Paano maibalik ang tunay na alaala ng pinsan ko? Kuryoso siya. Maibabalik ito ng kusa kung susubukan niyang alahanan mas makapangyarihan pa rin ang utak natin, iyon ay kung susubukan niyang makaalala. Kung hindi naman we can inject her the same serum, ay delete natin ang mga memories na itinatak ni Sofia sa utak niya at ibabalik natin yung tunay niyang alaala. At nasa mga kamay ko na si Ronaldo meron na rin akong serum. Ngayon tulungan mo ako para ma-inject natin ito sa pinsan mo. Pamilya ko sina Sophie at ang mga anak nila, panahon na para magbayad sila sa ginawa nila sa pamilya ko. Hindi maintindihan ni Shechor ang sarili, iniwan niya ang batang anak ng kakambal ni Sofia dahil sa namimigat ang dibdib niya pagkatapos nitong sabihin sa kanya na siya ang daddy nito at sinubukan nitong ipaalala sa kanya ang nakaraan, na hindi niya maalala. Parang sinasaksak ang dibdib niya na nakatingin sa bata kaya kailangan niyang umalis dahil nagsimulang nanakit ang kanyang ulo. Mas lalong sumasakit ngayon at napasigaw na siya sa sakit, ipinikit niya ang mga mata, at tila may nakikita siya na hindi na niya maintindihan. Mas lalong sumakit ang ulo niya, hanggang sa nawala ang sakit at biglang naging malinaw ang lahat. Shechor, are you okay? Naibukan niya ang mga mata nang narinig ang boses. Napatitig siya sa babaeng nasa harapan niya, hanggang sa nagdilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Later napatigil si Sophie sa pagpasok sa villa dahil sa lalaking nakasandal sa bakod nito, walang iba kundi ang hudas niyang ex-husband. Gusto niya itong sigawan pero naalala niyang may amnesia pala ito. Kaya napakalma siya sa sarili pero galit pa rin ang titig niya dito. Anong ginagawa mo dito? Wala dito ang girlfriend mo. Kung hindi na ituloy ni Sophie ang sasabihin niya nang bigla siyang hinailan nito palapit dito, at segundo lang nang biglang nalipat ang labi nito sa labi niya. Sobrang panlalaki ng mga mata niya sa ginawa nito. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawang paghalik ni Shechor sa akin, ilang segundo din akong hindi nakakilos, ramdam na ramdam ko ang paninigas pati na ng kalamnan ko. Pero nakabawi din naman ako agad sa pagkabigla ko, itinapat ko ang dalawang palad ko sa dibdib niya at itinulak ko siya kaya siya napalayo sa akin. Kasunod ng pagtulak ko sa kanya ay isang malakas na sampal naman ang pinadapo ko sa pisngi niya. Ano bang problema mo? Hindi ako Sofia, at hindi ko alam kung nasaan ang girlfriend mo. Senggal ko sa kanya. Galit na galit ako sa ginawa niya. Matindi ang intensidad ng galit ko sa kanya. Napatitig siya sa akin. Ang kislap ng kanyang mga mata ay nagpahiwatig na may gusto siyang sabihin sa akin. Diyan ka na nga. Naiinis kong Sable, hindi ko na matagalan nakaharap pa siya. Naninikip ang dibdib ko. Nahihirapan akong huminga dahil sa matinding pagkapuot na nakatanim sa puso ko para sa kanya. Tinalikuran ko na siya at akmang papasok na ako sa gate nang hinawakan niya ang kamay ko kaya napatigil ako, matalim ang titig ko nang napatingin ako muli sa kanya. Ano bang kailangan mo, Shechor? Hindi ko alam kung bakit nandito siya. Baby. Ang tanging lumabas sa labi niya na mas lalong nagdulot ng iritasyon sa akin. Tinampol ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. So,
baby, din pala ang tawag niya kay Sofia. Alam kong wala siyang maalala pero kahit noon pa man ay hindi na niya ako minahal. At saka, sinaktan pa rin niya kami lalo na si Shania nang pinili niya si Sofia kaysa sa amin. Ipinagpalit niya ang pamilya namin para makasama lang niya si Sofia. Tumalikod ako muli pero napaharap din ako muli sa kanya nang sinambit niya ang pangalan ko. Anong sabi mo? Kunot noo kong tanong. Hindi din naman ako sigurado kung tama ba ang rinig ko. Sophie, baby, I miss you. Sandaling napaawang ang labi ko, pero nang tuluyan nang nag-sink in sa isip ko ang sinabi niya, naniningkit ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Walang hiya ka. Ang kapal din ng mukha mo, nang gagalaiti kong sabi. Ano ito, Shechor? Wala ka talagang amnesia. No. I mean I have had, Anya. Pero nakaalala na ako ngayon at naalala na kita mahal ko. Hindi na naman agad ako nakahuma pero mabilis ko din hinamag ang sarili ko, kaya napatawa ako. Pero hindi ako natutuwa dahil mas lalo akong nakaramdam ng galit. Ewan ko kung dapat ba kitang paniwalaan, Shechor. Pero kung totoong wala ka nang amnesia, isa lang ang hindi nagbabago, sinunggaling ka pa rin. Akmang aalis na naman ako pero napigilan na naman niya ako. Sophie, please, totoo nga ang sinabi ko, nakaalala na ako. At naalala ko nang hindi si Sofia ang mahal ko kundi ikaw ang mahal ko. Mahal na mahal kita, Sophie. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Shania. Please hayaan mo ako. Naputol ang sasabihin niya nang hindi ko na naman napigilan ang sarili ko, isang malakas na sampal na naman ang ginawa ko sa kanya. Nanlilisik ang titig ko sa kanya. Nagtaas baba ang dibdib ko sa galit habang nakatingin ako sa kanya. Tila nga ako nahihirapan huminga sa intensidad ng galit ko. Sophie, mahal ko, subukan mo at talagang hindi lang sampal ang aabutin mo mula sa akin. Galit na galit kong sabi sa kanya nang sinubukan niya akong hawakan kaya napaatras siya. Fine. Kahit hindi ko alam kung dapat kitang paniwalaan pero sige paniniwalaan kita. Magaling ka na. Wala ka ng amnesia. Kaya lang meron ka pang hindi naalala kaya ipaalala ko sa'yo. Hindi mo ako mahal, Shechor. You despised me. And you can't love someone that you despised. Paalala ko sa kanya sa sinabi niya noon, baka hindi na niya naalala ito. Nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko pero pinigilan ko ang tuluyan pamamasa ng mga ito. Ang huling beses na iniiyakan ko siya dahil sa hindi niya ako nagawang mahalin ay yung bigla na lang niyang inihain sa harapan ko ang isang annulment paper, ang ibang luha na umagos mula sa mga mata ko ay para sa anak ko. Dahil sa matinding sakit na naramdaman ng anak ko sa tuluyan niyang pagtalikod sa amin. Sophie, umalis ka na, Shechor, balikan mo na si Sofia. Diba, kaya mo kinalimutan ang pangako mo na hindi mo sisirain ang pamilya natin, na kahit hindi mo ako mahal, pero buo ang pamilya natin para sa anak natin na si Shania ay dahil bumalik na sa buhay mo bigla si Sofia. Nagawa mong sakta ng anak natin dahil sa pagmamahal mo kay Sofia. Kaya balikan mo na siya. Huwag mo na kaming guluhin ni Shania. Hindi ko mapigilan sambit kahit pa pinakaasam-asam ni Shania na maalala na siya ng daddy niya. Ang matinding sama ng loob ko para kay Shechor ang nag-udyot sa akin na palayasin siya. Kitang-kita ko ang paglitay ng lungkot at pagsisisi sa mga mata niya. Sophie, magpapaliwanag ako. Handa akong magpaliwanag, baby. At sana maniwala ka sa akin na ikaw ang mahal ko at hindi si Sofia. Mahal na mahal kita, baby, simula pa nung mga bata pa tayo, ikaw lang ang minahal ko, Sophie. Mas lalong tumulim ang titig ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng drama na naman itong ginagawa niya. Buong akala ba talaga niya na maniniwala ako na mahal niya ako kung kahit minsan, hindi man lamang niya ipinaramdam ito sa akin. Kung simula pa noon, galit ang ipinaramdam niya sa akin, hindi pagmamahal. Umalis ka na, Shechor, nakikiusap ako sa'yo na umalis ka na. Umalis na kayo ni Sofia sa resort ko. Maraming mas magagandang resort na higit pa dito sa akin, doon kayo magpakasal, huwag dito. Huwag nyo nang guluhin ang buhay namin. Sinubukan kong kumalma. Sophie, naputol ang ibang sasabihin ni Shechor nang may bumato dito ng isang tsinelas, sabay kaming napatingin sa kung sino ang gumawa nito. Hindi ko alam kung sino kina Shania at Lester ang gumawa nito pero tsinelas ni Lester ang ginamit sa pagbato kay Shechor, hindi naman ito masakit. Agad naman itong kinuha ni Lester at isinuot muli. What are you doing here?
Si Shania nagalit. Galit din ang titig nito sa ama. You're not my daddy. I hate you. Kung nabigla si Shachar, mas lalo naman ako. Gustong-gusto nitong maalala ito ng ama pero ngayon galit na galit ito sa ama. Mommy, don't talk to him. He's not my daddy. Mabilis na pumasok sa loob ng gate si Shania, nagpaalam naman si Lester na uuwi na. Nasundan ko ng tingin ng anak ko. Nang nawala na sa paningin ko si Shania, naibalik ko ang paningin ko kay Shachar, tila naninigas ito sa narinig nito sa anak namin. Kitang-kita ko ang pagletay ng sakit sa mga mata nito. Sinamantala ko ito, mabilis kong nilayasan si Shachar para kausapin ang anak ko. Hinanap ko agad si Shania pagkapasok ko sa loob ng bahay. Naabutan ko siya na nasa loob ng kwarto, hindi siya umiiyak pero namumula ang mga mata niya. Parang paulit-ulit na naman sinasaksak ang puso ko habang nakatingin sa anak ko. Mahinang buntong hininga muna ang pinakawalan ko bago ako humakbang palapit sa anak ko, tumabi ako sa pagkakaupo niya sa kama. Shania, may gusto ka bang sabihin sa akin? Gusto kong malaman kung bakit ganun mo kausapin ang daddy mo. Gusto kong malaman ang dahilan sa galit niya sa ama. Hindi naman kasi siya galit sa ama niya, gustong-gusto pa nga niya na maalala siya nito. Galit ako kay Shachar at sinabihan ko pa nga ito na wag na kaming guluhin ng mga anak niya. Pero hindi ko naman hiniling na pati mga anak ko ay magalit sa ama nila. Ayaw kong matulad sila sa akin na lumaki na may malaking pagdaramdam sa mga magulang ko. Namatay ang ama ko na basag ang puso ko. Bago ito mamatay, plano akong patayin ito sa kadahilanan na hindi ko alam pero ipinagluksa ko pa rin ang pagkamatay nito, hanggang sa huling hininga nito, hindi man lamang kami nagkaroon ng closure. Ang mommy ko naman, buhay pa nga pero parang hindi na ako kinilalang anak, laging kapakanan na lang ni Sofia ang iniisip ng ina ko. Ni minsan, hindi ko naramdaman na mahalaga ako sa ina ko. Lumaki ako na masama ang loob sa mga magulang ko at para akong araw-araw na inuusig ng konsensya ko dahil sa may galit ako sa mga taong naging dahilan kaya nandito ako sa mundo at naging si Sophie ako. Pero hindi ko mapigilan na magalit sa kanila. Kaya ayaw kong magalit ang mga anak ko sa ama nila dahil hindi ito magdulot ng kapayapaan sa kalooban nila. Mommy, galit ako kay daddy, kanina yung babaeng magkukulam na sinunod ang mukha mo, lumapit siya sa akin. Sabi niya na sinadya daw ng daddy na kalimutan ako dahil sa hindi ako mahal nito. Siya lang daw ang mahal ni daddy. Hindi ako naniniwala sa kanya. Habang pabalik kami ni Lester dito, nakasalubong namin muli ang babae na yun. Sabi niya, buntis daw siya at magkakaroon na daw ng bagong prinsesa si daddy, kaya ayaw na daw ni daddy sa akin. Napatulo ang luha ni Shania habang sinasabi ito sa akin. Naikuyong ko ang kamao ko. Hindi ko lubos akalain na magagawa ito ni Sofia sa anak ko. Sa anak ko na pamangkin nito. Kung galit ito sa akin, hindi nito kailangan idamay pa ang anak ko sa galit nito. Mukhang malaki na nga ang nagbago kay Sofia, hindi na ito ang dating Sofia na kilala ko. Tahan na, hindi totoo yan, habang buhay kang mananatiling prinsesa ng daddy mo. Sa akin ka maniwala, hindi sinasadya ng daddy mo na kalimutan ka. Mahal ka ng daddy mo Shania, pinigilan ko ang maiyak. Pinunasan ko ang luha niya. Pero totoo po bang buntis yung kakambal nyo? Totoo po bang magkakaanak na silang dalawa ni daddy? Kitang-kita ko ang kuryosidad sa mga mata niya. Ayaw kong magsinunggaling sa anak ko dahil malalaman din naman niya ang totoo, kaya napatango ako. Napatulo na naman ang pinunasan kong luha nito. Ibig sabihin magkakaroon ng anak si daddy pero iba ang mommy nito. Bakit? Bakit ginusto ni daddy na gumawa ng ibang baby sa ibang babae? Tapos hindi niya kami kilala ni Aahan. Nagsisinunggaling yata kayong sa akin. Ayaw talaga ni daddy sa amin ni Aahan. Ang gusto lang niya ay yung bagong baby niya. Umiiyak na naman ito. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko. Galit ako kay daddy. Galit na galit ako sa kanya. Parang nagkapira-piraso ang puso ko sa narinig. Nasasaktan ako sa narinig ko mula sa anak ko. Samantala anong gagawin nyo dyan? Laking matang sambit ni Shachar, nagising siya nakaharap ang pinsan na si Gray at ang isang lalaki na Marcus ang pangalan, at may planong gawin ang mga ito sa kanya. Bigla na lang siyang nawala ng malay kanina at ang dahilan ay ang pinsan niyang ito. I'm so sorry bro but you need to remember your real family. Ang pinsan niya, what? Asshole, nakaalala na ako.
Malinaw na sa isip ko lahat. Napaawang naman ang labi ng dalawa. At ibinaba ni Marcus ang hawak nitong injectable medicine. Nakaalala ka na, si Gray. Oo. Now, pakawalan niyo ako dahil may susuyuan pa akong asawa at anak. Alam niyo bang pati anak ko ay galit sa akin, kaya hindi ako dapat magsayang ng oras. Hindi mo yan pwedeng gawin sa ngayon, si Marcus, napataas ang kilay niya. Ngayon na naalala na niya ang lahat, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng matinding pagseselos dahil sa lalaking ito. At bakit hindi? Naiinis siya. May gusto siguro ito kay Sophie. Mabuti na lang at bumalik na ang alaala niya at hindi na ito magtagumpay na agawin si Sophie mula sa kanya. You don't know what you are dealing. You need to be careful, hindi pwedeng malaman ni Sofia na nakaalala ka na. Don't worry, hindi siya makakahalata lalo pat nandito ang pinsan ko, nakangisi siyang nakatingin sa pinsan niya. Bro, kayang-kaya mo naman handle si Sofia diba, habang nanunuyo ako sa asawa at anak ko. Pansamantala lang naman dahil sisiguraduhin ko magbabayad sa akin ang babaeng iyon. Panipik. Sofia, mag-usap nga tayo. Ani ko agad sa kakambal ko, pinuntahan ko ito, tamang-tama naman at nakasalubong ko ito. Yes, we really need to talk. Gusto kong layuan mo at ng anak mo si Shachar. Tanggapin mo na ang katotohanan na hindi kayo mahal ni Shachar. Na ako talaga ang mahal niya. Maging kabit ka na lang kay Gray, mukhang hanggang ngayon, patuloy pa rin ang relasyon yung dalawa kahit pa may asawa na si Gray. Maging ganyan ka na lang. Maging kabit ka na lang habang buhay. Matalim ang titig niya sa akin. Naikuyong ko ang kamao ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin niyang ibinabalik ang nakaraan. Ang nakaraan na wala naman katotohanan. Bakit hindi na lang siya mag-move on sa nakaraan na yun? Tutal, ikakasal na siya kay Shachar. Kung inakala niyang sinaktan ko siya noon, na inagaw ko si Gray mula sa kanya, hindi ba niya naisip na patas na kaming dalawa dahil naparamdam na niya sa akin ang sakit na naramdaman niya noon? Kahit pa, mali ang iniisip niya. Kinalma ko ang sarili ko. Hindi ang tungkol kay Shachar ang ipinunta ko dito, mas lalo nang hindi ang tungkol sa nakaraan kundi ang tungkol sa ginawa niya sa anak ko ang dahilan kaya ako nandito. Sayong sayo na si Shachar, kahit isaksak mo pa siya sa baga mo, Sofia. At ang tungkol naman kay Gray, wala kang pakialam sa kung anong meron sa amin. Hindi ko kailangan ipaliwanag sa'yo. I tried to explain to you before pero kung ano lang ang naiisip mo, iyon lang ang pinaniwalaan mo. Nandito ako dahil sa ginawa mo sa anak ko. Paano mo nagawang sabihin kay Shania ang mga sinasabi mo kanina? She's your niece.